Hey yo, what's up sa lahat ng ating Boss Lodi? At ngayon naman ituturo ko sa inyo kung paano gawin ang ganitong kulay, ang tinatawag na neon green. Tapusin mong video ito mga boss kasi ituturo ko dito lahat ng dapat gawin para makuha mo yung ganitong trabaho. Sa simpleng paraan at madaling matutunan at masundan ay maibahagi namin ang mga dapat mong malaman at matutunan. So mga boss, mag-start na tayo. Sa mga boss, welcome back at meron tayong i-repaint na Mio 125i. So original paint po siya ito, kaya nagkaganito yung itsura niya. Pininturahan ng Pilox. So sinikap namin tanggalin yung Pilox kagabi. Pilihan namin ng 400, tapos pinino namin ng 800 yan. Dito po, nilihan namin to ng 1000 grit. Itong magenta. Dito naman ay stock din tong pintura niya. Original paint. Tsaka ito, original paint. Tapos, ito brand new. Brand new po ito kasi basag yung front fender niya. Kaya ganito yung pagkakaliha sa kanya. Dahil sa pinantay namin, kinahoy namin to dahil matalim tong part na to, nakausli. Kaya sinagad namin yan ng liha para mabilog yung dulo niya. Ang pangit po kasi niyan pag hindi niliha, matalim po siya. So gagawin natin tong neon green mga boss Lodi. So magbe-base coat tayo ng white. Pero yung ipang-base coat na natin, primer surfacer white. Ayan. Kasi pagka neon green, kailangan yung lalatagan niya light color para buhay na buhay yung pagka neon green niya. So ayan mga boss Lodi, start tayo. Mag-prepare tayo ng high build na white primer surfacer. Okay. So ayan mga boss Lodi, meron tayong bagong degreaser na gagamitin dahil ito ay wala na. Ayan. So ito yung gagamitin nating wiping solvent na parehas lang din, pero wiping solvent ang tawag sa kanya. So medyo malaki yung lata niya at 3 liters ang bawat lalagyan nito. Maganda rin po ito na magamit natin bago tayo mag-spray dun sa mga surface na bubugahan natin mga boss Lodi. So para magamit natin yan ng maganda, ang gawin natin, dahil bawat isang lalagyan nito ay 3 liters po siya. Ayan. So alangan naman na katulad lang nito, hindi naman natin ito pwedeng itaob-taob dahil sa ito magaan lang. So ayan mga boss Lodi. So nagsalin tayo ng lalagyan sa ganito. Ayan. So nilipat natin siya dito para isprayan natin yung part ng bubugahan natin, tapos punasan natin, tapos yun, isprayan na natin mga boss Lodi. Syempre kaya medyo may kamahalan, kaya kailangan din nating masulit yung bawat materialis na ginagamit natin sa mga nire-repaint natin mga boss Lodi. So ito, ipa-primer natin. Pero bago natin i-primer, gamit tayo ng Mirka. Magda-dry sanding tayo para matiyak natin yung mga parts na hindi naliha. Kasi kagabi ni wet sanding namin to. Eh syempre pagbasa, hindi mo naman makikita yung nalalagpasan mo. So after matuyo, ayan, kitang-kita na yung mga hindi naliha. Ano ba yung mga hindi naliha mga boss Lodi? Syempre yan mga makikintab. Yan po yung mga hindi naliha. So para hindi na tayo magbasa pa ng flarings o ng pairings, ito na yung panliliha natin.
So ito palang color brown, ito po ay 360. Ito bago. Makikita nyo yan dyan. Ayan o, 360. So ito namang kulay gray, 1.5. Ayan po siya mga boss. So ito yung gagamitin na lang muna natin pang sagad dun sa mga hindi naliha, para matiyak natin na hindi bumitaw yung papatong nating pintura mga boss. Ayan, makikita nyo siya. Tapos yung mga sulok-sulok, kaya niyang abutin dahil sa para lang siyang Scotch-Brite. Ang ganda niya mga boss. Pagka naliha mo siya nito, talagang walang nalalagpasan. Kahit yung mga bilog-bilog, kayang-kaya niyang abutin. Kasi para nga lang siyang Scotch-Brite. So yan mga boss, kunin natin yung primer white natin. Magbuga na tayo. Ngayon mga boss Lodi, may ipapapansin lang ako sa inyo habang pinupunasan ko to ng degreaser. Kung mapapansin nyo, yung after natin maliha ng Mirka ay labong-labo siya. Kumbaga sana wala tayo nalagpasan na makikintab. Kasi kapag ka napatungan natin yung hindi naliha, may posibilidad yun na mabakbak. Kaya the best talaga si Mirka kapag ka magpupulido tayo ng mga nalagpasan natin sa wet sanding. Isa pa, kapag ka napunasan na natin ng degreaser, iwasan na natin mahawakan yung surface na bubugahan natin para hindi mapatungan ng pintura yung pawis na nanggaling sa kamay natin. Tuloy tayo mga boss. 2 bars lang yung hangin na gagamitin natin dyan At ito nga po pala mga boss Lodi, yung gamit nating spray gun dito ay yung Aurita F3. Yan, yung mabibili nyo yan sa Shopee. Gumamit din tayo dyan ng controller ng hangin at saka ng kung tawagin natin yung air filter. Nabibili lahat yan sa Shopee mga boss at mura lang yung mga iyan. Search nyo na lang kasi bawal na maglagay ng link dito sa description. At di po yan sponsor. Lahat po yan ay binili natin mga boss Lodi. So yun mga boss Lodi, patutuyuin natin. Kuha tayo ng ibang bearings. Okay na siya mga boss Lodi. Basta putiin natin yan lahat, saka natin ilagay yung neon green. Ito namang ginagamit natin mga boss Lodi na pang primer surfacer dito ay yung urethane ng Aerogloss mga boss. So mga boss, kumukupas yung magenta pink ng Yamaha na Mio i 125. Tignan nyo. Kilala nyo ba yung nakabakat dyan? Ayan, comment nyo sa baba mga boss Lodi kung alam nyo tong nakabakat na yan, kung sino yan. Di ba? So nangyari kasi dyan, bago pa yung motor, nung dinikit yung cartoon character na yan, tapos syempre magenta, lumuluma, kumukupas, tapos nakatakip ng sticker yung part ng pintura na yon. Okay, syempre nung tinanggal ko, matingkad pa yung magenta na kumupas na yung iba. Di ba? So kahit man yung sticker dito sa gilid, matingkad pa rin. Okay. Comment nyo sa baba mga boss Lodi kung sino yan. Paalala lang namin mga boss Lodi na huwag tayo masyado makapal magpintura. Tama lang yung bumase lang tayo doon sa original paint. Ang original paint ay hindi masyadong makapal dahil matindi na ang sikat ng araw. Kung minsan pag makapal ang pintura ay nagkakaroon ng bubbles.
Kung ma-perfect natin na malihan ng 1,000 lahat yan, yung walang lalabas na kulay pink, saka natin ipatong na yung base coat na natin, yung ating neon green. So yan mga boss, update namin kayo para hindi masyadong humaba yung video. Madali lang naman liyahin to ng 1,000 grit ng wet sanding. Tapos mag neon green tayo. Ba't parang masama ang loob nyo, ha? So mga boss Lodi, after tayo mag primer, ito na siya, puting-puti na po siya. So plus off tayo ng siguro bukas na kasi 5 PM na. Okay, ngayon patuyuin nating mabuti. Bukas ng umaga lihahin natin. Ayan. So 1,000 grit yung gagamitin natin dito mga boss Lodi. So sa pagliliha niyan, dapat hindi lumabas yung base coat na tinabunan natin. Dapat puting-puti lang siya. Dahil sa mahalata yun kapag ka pinatungan ng neon green. Ayan mga boss. So may selika tayo dyan. I-upload natin yung tutorial yan. So yan mga boss Lodi, tuloy natin to bukas. Later that night. So yan mga boss, good morning. At ito, okay na siya. Nalihan na natin siya mga boss. So mag base coat tayo ngayon ng neon green. Gamit din tayo pala nito. So ito mga boss Lodi nga pala, kung mapapansin nyo, pagka bagong labas sa supot, malagkit. Ang maganda dito, syempre bago natin gamitin mga boss Lodi, pahangin na natin to mga boss para mabawasan yung lagkit niya. Kasi pagka labas dito, masyadong malagkit. So gawin natin dito, pahangin na natin tong taklot natin. Tapos magagamit natin to bago mag-spray. At isa pa, itong ating niliha ng 1,000 grit, nagkaroon siya ng mga ganito. Ayan. Siyempre, may lumabas yung dating kulay na pudpod. So, wag tayo mag-apply ng neon green kapag ka may lumabas na kulay. Ayan yan, kitang-kita. Gawin natin dyan, ispatan muna natin ng base coat na white. Ispatan natin lahat yung mga numipis na kulay para maging pure white siya. Wala rin naman masama kung bubuuin nyo, pero mas maganda ispatan nyo na lang. Yung puti na nakikita nyo na yan mga boss Lodi, yan yung primer surfacer na ibinuga natin kahapon. So puting-puti na siya mga boss, wala na tayong magiging aberya para sa neon green. Okay? So ganyan ang gagawin namin sa lahat ng mga kasama niyang pairings. Pagkatapos nun, start tayo ng neon green. So ngayon mga boss Lodi, nawala na yung masyadong lagkit niya kasi nahanginan na. So ready na to na gamitin na natin. Okay mga boss, mag first coat tayo. So 2 bars uli yung hangin na gagamitin natin para dyan. Yan yung kainaman ng mga boss Lodi, ng nakapag background tayo ng white. Di ba? Ang ganda ng niya, ang ganda ng latag niya. Wala ka nang inaalala na kulay na hahabulin. Mga boss Lodi, ang neon green kasi ay transparent, hindi siya kaagad-agad tumatakip, kaya importante dito na matakpan natin lahat ng puting-puti. Kapag may naiwan kasi na magenta pink dyan at pinatungan natin, hahabulin natin ang hahabulin yon at mauuwi na tayo sa makapal na repainting. So okay na muna yan mga boss, first coat yan.
Second coat tayo after ng 10 minutes. So tuloy-tuloy na tayo mga boss Lodi kung paano yung ginawa natin dyan hanggang dun sa mga kasama niya. At kung matatandaan nyo po mga boss Lodi, yung binuga nating white dito ay yung primer surfacer. At nalihab din natin ito ng 1000 grit. Kaya napakinis na natin to. Halos nilalatag na lang natin dito yung neon green. Halos finishing touch na natin ito dahil kasunod nito ay clear coat na. Ang kailangan po kasi ng mga ganitong neon green na kailangan maganda yung preparasyon ng papagpapatungan niya o yung paglalatagan niya para pantay na pantay siya at hindi kayo mahihirapan na kuhanin yung kulay ng neon green sa manipis pa rin na pintura. Hindi kasi maganda na ngayon yung makapal na pintura at katulad ng sinabi namin kanina, bumase lang tayo doon sa original paint na hindi ganun kakapal talaga. Kaya iwas tayo dito sa bula, iwas tayo dito sa tuklap dahil sa kahit na mabilad ito mga boss Lodi ay totoong matibay at maaasahan. Garantisado to mga boss, sana sundan lang natin mabuti. Pero kayong katanungan, pwede kayong mag-comment sa baba at pag nakita namin, sasagutin namin. Pero sa ngayon, panoorin nyo munang mabuti mga boss Lodi para makita ninyo yung technique or diskarte na gusto naming malaman ninyo. Dito naman sa part na to mga boss Lodi ay ipapapansin ko lang sa inyo kung paano yung ginagawa naming pag-i-spray, kung paano namin pinipino ito. Hindi kami basta-basta bumubuga ng magaspang. Ang target namin kaagad ay maging smooth na kaagad yung magiging pag-i-spray natin. Dahil sayang yung ginawa nating preparasyon kapag magiging bara-bara yung pag-i-spray natin. Kang ginagamit nga nating spray gun dito, yung Aurita F3 na ang nozzle niya ay 1.0. Opo, napakanipis nito mga boss, tamang-tama lang ito mga pang-motor, small panel na hindi siya magre-repaint o magtitigmak ng pintura na makapal. Kaya dahan-dahan lang yung nagiging spray natin dito mga boss Lodi at target natin dito makuha natin yung preparation ng original paint. At iwasan natin syempre yung maging balat-suha. Nanggagaling din kasi ang balat-suha sa mga spray gun kung paano natin ibinubuga. Mahalaga talaga na yung gamitin nating pintura ay yung urethane or yung mga aerogloss na mayroong hardener. Dahil dito nakatitiyak tayo na bawat patong natin ng pintura ay natutuyo siya. Kaya iwas tayo talaga sa bula. So okay na siya mga boss. Huwag niyo sanang kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. So mga boss, i-final coat na natin to. Dahil po sa mabilis nating nakuha yung neon green, kaya hanggang second coat lang yung gagawin natin dito. At itong second coat na ito ay manipis pa rin, hindi pa rin ganong kakapal katulad ng ilang nangyayari sa pagre-repaint. So ayan mga boss Lodi, po final coat namin to na makinis pa rin yung buga at yung nilatagan natin ay hindi balat-suha, kaya napalabas natin na maganda itong kulay ng neon green. Kaya prepared na to mga boss Lodi for clear coat. Kaya ipa-pass forward na natin mga boss Lodi para mapakita na namin sa inyo kung paano naman namin ito i-clear coat. Huwag kayong mag-escape mga boss, konting oras na lang matatapos na tayo.
Siya nga po pala mga boss Lodi, sa panahon ng ating pagbubuga, halimbawa, nagpa-final coat na kayo, may dumikit na gamo-gamo o di naman kaya kung ano man bagay na tumama doon sa surface na ini-sprayan natin, huwag nyong hahawakan. Habang basa pa siya mga boss Lodi, kuha kayo ng karayom, tapos huwag nyo siyang tutusukin. Sungkitin nyo lang siya ng karayom at didikit yun sa karayom mga boss. Dahan-dahan lang yung pagsungkit dahil baka masira yung base coat natin. After na masungkit natin, katulad nyan, medyo marami yung dumikit dyan, sinungkit lang namin yan ng karayom mga boss Lodi. At syempre after nun, pinupunas namin sa short namin. At pagkatapos nun mga boss, patungan natin yung sinungkit natin, dadapa iyon mga boss Lodi. Yan ang isa sa mga katangian ng urethane. Yan ang hirap kapag walang paint room. So mga boss, okay na to, mag-clear coat tayo. Palipasin lang po natin yung 10 minutes. Okay? Ang galing! Ang galing! 10 minutes later. So mga boss, after 10 minutes, go na tayo. Itong MP102. Ayan, MP102 yung gagamitin natin. Tapos PPS tank adapter tsaka 65 ml na PPS tank. Syempre, gagamitin pa rin natin yung regulator natin para makuha natin yung 2 bars to 2.5. Tsaka syempre, importante pa rin tong ating oil filter o water filter. So ayan, 2 bars yung hangin. Mag first coat tayo. Sa mga boss Lodi, dito yung pinupunas namin, yung nakikita nyong hawak namin na yan, yan po yung taklot na nakapag-aalis ng mga alikabok na dumikit doon sa fairings na bubugahan natin. So ginagawa natin ngayon dito mga boss Lodi ay ano lang, inahapyawan lang natin. So yan, gamitin natin patungan mga boss Lodi. Ito ang kainaman ng naka-PPS tank mga boss Lodi, kahit na pawarjik-warjik lang yung pagbubuga nyo, hindi tayo matatapunan ng pintura galing sa baso. Meron po kasi talagang pagkakaiba yung technique sa pagbubuga or paghagod ng buga kapag ka magbe-base coat kayo mga boss. Sa pagbe-base coat kasi, kailangan doon yung hagod natin ay dahan-dahan. Hindi katulad ng pag-clear coat, yung hagod ng clear coat natin ay mabilis. Kaya yun nga, lumiligwak-ligwak na yung pintura o yung clear coat kakusana doon sa baso. Kaya kapag naka-PPS tank yun, safe tayo na hindi tatapon yung clear coat natin papunta sa fairings na binubugahan natin. Ang gamit naman po nating clear coat dito mga boss Lodi ay yung high peak na 4:1. Ganito namin siya tinimpla mga boss para makita nyo rin po. Habang nag-i-spray tayo, isisingit na namin dito. Ito mga boss Lodi ang tamang pagtitimpla ng clear coat. Ito po yung ginamit nating clear coat mga boss Lodi, yung High Peak 400S Titanium, yung kulay brown, at ito po ay 4:1 at meron siyang activator. So paano ba natin ito titimplahin mga boss Lodi? Gagamit tayo dito ng measure cup na collad. Marami nito sa Shopee mga boss Lodi. Tapos hanapin natin dito yung tali doon sa ating clear coat. So 4:1. Nandyan yung 4:1 mga boss Lodi. Yan yung susundan natin para maging tama yung timpla natin. Ngayon, una natin ilalagay yung clear coat. Yan, yung number 6 doon. Halimbawa, marami yung kailangan. Number 6, hanggang dyan yung mismong clear coat. Tapos, yung sumunod na 6, dyan natin ilalagay yung activator. Tapos, yung maliliit na guhit na yan, nandyan na yung thinner. Pero kung ako sa inyo, pagka mga motor-motor, wag na kayo mag-thinner. Pero pwede din naman hanggang 5%. Kaya ngayon, ganito natin actual ipapakita sa inyo yan mga boss.
Itong mga measuring cup na collad mga boss Lodi, sa loob titignan ang inyong panukat. So ibababa nyo yan tapos sa loob kayo titingin. Ganito natin yan gagawin mga boss. Unahin natin itong isalin mga boss Lodi, depende sa dami ng inyong pangangailangan. Dito kasi ang kailangan ko ay number 6. Ganong karami ang kailangan ko, kaya sasalinan ko to hanggang sa umabot sa number 6. Ayan mga boss Lodi, saktong-sakto, nasa number 6 na siya. Isusunod na natin kaagad dito yung activator o di naman kaya yung hardener. Doon din natin pupunuin hanggang doon lang din sa number 6. Ayan, after mailagay natin o mapuno natin yung activator or hardener sa number 6, pwede na kayo magdagdag ng reducer or urethane na thinner pero 5% lang. After nun mga boss Lodi, haluin na natin yung mabuti. Huwag na kayo maglalagay ng sobrang thinner mga boss Lodi kasi doon na nauuwi yung kumukulubot ang base coat o di naman kaya kumukulubot ang clear coat na second coat. Kaya nagkakaroon ng sakit sa ulo. Pag di nyo to sinunod, 100% sira ang repainting. Kaya namin nasabi yun mga boss Lodi kasi kung minsan kumukulubot yung base coat kung kailan ka nagsasarado o last coat ay tsaka nagkakaroon ng kulubot o di naman kaya yung iba hindi masyadong natutuyo kahit ilang araw na. Yung iba naman akala natutuyo na pero pagka nabilad sa araw doon na nagkakaroon ng problema. Kaya mahalaga talaga na maayos at sakto yung ratio. So mga boss, yung sticker pala nito, yung blue core, tinakpan natin. Ngayon isasama natin yan sa clear coat para masave natin yung blue core. Original kasi yan mga boss Lodi, laminated sticker. Plus off tayo ulit mga boss Lodi, tapos mag spray ulit. So mga boss Lodi, ngayon magpa final coat na tayo. 2.5 bars yung hangin na pawawala natin. Ayan. So yan siya mga boss Lodi. So final na to. Ang ganda niya po. Ang ganda po ng kulay niya mga boss. So kunin natin isang ganito. So mga boss, sa mata pa rin natin nakasalalay yung ikagaganda nung pagbubuga po natin. Syempre, kahit na flow coated technique yung ginagawa natin, hindi natin may iwasang gamitin pa rin yung mata natin para matiyak natin na para na siyang water gloss o kaya wet look siya, ganun.
Later that night. So narito na siya mga boss. Pagkatapos nating ma-clear coat. Ayan na siya. Neon green. Ito po yung ibang kasama niya. Ayan mga boss Lodi, kung nagustuhan nyo itong ating tutorial ay paki-like at paki-share naman itong ating ginawang vlog. Syempre, huwag nyo rin sanang kalimutan mag-subscribe na sa Cadence TV. O, diba? Ayan mga boss Lodi. Yun, hanggang dito na lang po muna at siya, ako nga po pala si Dennis Ochoa. Ito po ang inyong Cadence TV. Babish!